Napapansin nyo ba, kapag may DDS na sumagot sa comment section, no, madalas hindi argumento yung daladala nila. 'Di ba? Mura, pang-iinsulto, personal attack, bastusan, yung parang galit na galit sila lagi. So, yung tanong, bakit nga ba ganito sila naging klase ng supporter, no? Hindi ko sinasabing lahat ha, pero bakit napakarami sa kanila merong parehong pattern? Kasi sa tingin ko hindi na to politics identity na to. Kapag kasi yung tao sobrang attached na nila sa politiko, hindi na nila tinitingnan ang leader as a public servant. Ginagawa na nilang personal identity nila yan. Kapag binatiko si Duterte, example, no, feeling nila sila mismo yung inaatake. Kaya imbis na sagutin nila yung mismong issue, ang nangyayari, nagiging emotional defense mechanism na. So, murahin mo, insultuhin mo, i-discredit mo. So, yun yung ginagawa nila. Because once politics becomes identity, well, logic becomes the enemy. Now, bakit karamihan sa kanila bastos? Minsan, mga profile nga nila, mga religious pa Well, simple lang. Because people imitate what they admire. Kung ang idol mo, normal yung pagmumura, pagmamaliit, yung mockery, yung violent language, well, eventually, your followers will think na strong leadership yan Pero yung totoo ay hindi strength ang bastos o pambabastos. Madalas, insecurity yan na ginawang branding. So, kapag walang laman yung argumento, ginagamit ang volume. Kapag walang facts, anger ang ginagamit. So, ganun yung nangyayari. So, bakit nga ba mababa yung standard ng mga DDS, no? Ito yung masakit pero totoo. Kapag sanay ka sa chaos, bababa talaga yung expectations mo sa leadership. Kapag nasanay ka sa okay lang magnakaw, basta may tapang. Well, okay lang yung bastos, basta astig. At saka okay lang na walang transparency at accountability, basta entertaining naman. Then your standard shifts from competence, integrity, and policy to, eto na, angas, yabang, at drama. So that is how society decay, no? Hindi sa isang malaking bagsakan yan. Okay? Kundi paunti-unti habang pinapalakpakan yung mali, kaya nagiging twisted na din yung mga narratives nila. So bakit nga ba twisted yung mga narratives nila, no? Because truth is dangerous to cult politics. Kaya kailangan baligtarin lagi. Kapag may ebidensya, sabihin bias. Kapag may audit issue, sabihin paninira. Kapag may contradiction, sabihin conspiracy. Kapag talo sa facts, change topic kaagad. So, this is not debate. This is narrative preservation. Hindi nila dinedefend ang katotohanan. Ang dinedefend nila, ang emotional investment nila sa idolo nila. So, may isa pang tanong, bakit parang wala na silang humanity? Because most of them are defending EJK, no? Kapag kasi paulit-ulit kang tinuruan na mahina yung mahinahon, kalaban yung kritiko, collateral damage lang yung biktima, strength ang cruelty. Yan, unti-unti namamatay yung empathy mo. At kapag empathy mo yung nawala, madali nang tumawa sa sufferings ng iba. And that is dangerous. Not just politically, but morally. 'Di ba? So, hindi naman talaga problema yung pagiging supporter Normal kasi yan sa demokrasya. And normal, syempre, na sumuporta tayo sa mga taong gusto natin at sa tingin natin ay karapat-dapat. Ang problema, kapag yung supporter ka na, pero galit ka sa facts, galit ka sa accountability, galit ka na sa decency, kasi hindi ka na supporter noon You became a weapon. At tandaan mo to, kapag ang isang leader ang itinuro sa'yo ay pagmumura, pambabastos at pagsamba sa kanya, at yan ang mga nakita mo,
baka hindi ka niya pinalakas, baka ginamit ka lang niya. Okay? So, hindi lahat ng maingay tama. Kagaya nga ng sinabi nila, minsan maingay lang kasi walang laman.